Ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay kinikilala bilang kauna-unahang fully underground railway system sa Pilipinas at ituturing na pinakamalalim, deepest, na subway sa Timog Silangang Asya. Kapag ito ay natapos na, ang mga tunnel at istasyon ay binuunang malalim sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang mga utility lines sa itaas at magbigay ng matatag na pundasyon. Ang ilang istasyon ay umaabot sa 20 hanggang 30 metro ang lalim, depende sa lokasyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Japan at ang Pilipinas ay lumagda noong Biyernes ng mga bagong pautang para sa mga proyekto ng Metro Manila Subway. Ang Pilipinas at Japan ay nag-formalize ng mga bagong kasunduan sa pagpopondo para sa dalawang pangunahing proyekto sa infrastruktura na naglalayong pahusayin ang urban mobility sa Metro Manila at regional connectivity sa Mindanao, pagpapatibay ng bilateral na kooperasyon sa ilalim ng infrastruktura ng gobyerno. Ang ika-4 na tranche loan para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project, MMSP-1 ay umaabot sa 220 bilyong Japanese yen o humigit kumulang 84.81 billion pesos. Sinasaklaw ng MMSP isa ang pagtatayo ng 27.5 na kilometro subway line mula Valenzuela hanggang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, na tumatawid sa Bikutan. Ang yugto ay nagsasangkot ng pag-install ng isang 33.1 km electromechanical system, pisikal na integrasyon sa North-South Commuter Railway, NSCR, system, partikular sa Food Terminal Incorporated, FTI, hanggang Bikutan segment, pagtatayo ng isang depo at 17 istasyon, at ang pagbili ng 30 set ng tren. Sa sandaling makumpleto, ang subway ay inaasahang lubos na magpapagaan sa pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila at makakabawas sa mga oras ng paglalakbay sa kabisera na rehiyon. Ang pagsuporta sa pag-unlad ng Pilipinas ay hindi lamang mahalaga para sa bansa mismo kundi para din sa katatagan at kaunlaran ng mas malawak na rehiyon. Nananatiling matatag ang Japan sa pagpapatuloy ng kooperasyon nito habang ang ating kooperasyong panseguridad ay mabilis na lumalaki. Ang kooperasyong pangkaunlaran ay nananatiling pundasyon ng relasyon ng Japan-Philippines. Ang Central Mindanao High Standard Highway na proyekto, na ipatutupad mula 2026 hanggang 2034, ay gagawa ng humigit kumulang 64.7 na kilometro ng kalsada na may 4 na lane, binabaybay ang Taguluan at Cagayan de Oro sa Misamis Oriental, gayon din ang Manolo Fortich, Sumilao, Impasugong, at Malaybalay sa Bukidnon. Sasaklawin din ito ang pagtatayo ng 47 tulay, kabilang ang 9 na espesyal na long span bridges, bawat isa ay may pangunahing span na lampas sa 100 metro. Binigyang diin ni Lazaro na ang mga kasunduan ay sumasalamin sa matatag na partnership ng Maynila at Tokyo. Ang Japan ay nananatiling isa sa mga nangungunang katuwang sa pag-unlad ng Pilipinas, partikular sa pagpopondo sa infrastruktura sa pamamagitan ng JICA, na may patuloy na suporta para sa mga railway. Samantala, ang LRT Line 6 ay isang panukalang proyekto lamang at kasalukuyan itong sumasailalim sa pagsusuri ng National Economic and Development Authority, NEDA, wala pa itong aktibong malawakang konstruksyon as of late 2025. Plano nitong maging isang elevated light rail system na may humigit kumulang 23.5 kilometro ang haba. Ang ruta ay magsisimula sa Nyog Station sa Bacoor City at magtatapos sa Governor's Drive Station sa Dasmariñas City, dadaan sa Malino Boulevard. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng mas mabilis at abot-kayang pampublikong transportasyon para sa mga residente ng Bacoor, Imus, at Dasmariñas na regular na bumibiyahe patungong Metro Manila.
Ang pisikal na pag-usad ay nasa mababang porsyento pa rin, na nakatuon sa mga paunang hakbang tulad ng pagkuha ng right-of-way, ROW, at paglilipat ng mga apektadong pamilya, ISFs, na kadalasang sanhi ng pagkaantala ng proyekto. Sa madaling salita, ang LRT Line 6 ay nananatiling isang pangmatagalang plano na may mabagal na pag-usad sa 2025, habang ang LRT Line 1 extension ang kasalukuyang nagdadala ng serbisyo ng tren papalapit sa hangganan ng Cavite.